Praise the Lord. Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid, at purihin ng Panginoon. Sa ilang sandali, magsisimula na po tayo sa ating pong Bible study. Ito po ang ating Friday, JCLD Friday Online Bible Study. Ano po? So, purihin ang Panginoon. Ate pong salamat dito sa walang kamatayang awit at maging sa eternity kakantahin natin ito kanta ni Pastor Luis Boy Baldomaro. Ikaw ang aking buhay. Our favorite song, theme song po natin. Salamat sa pagpapahiram niya sa atin pong Bible study ng awit na ito. Let's pray mga kapatid. Lord, maraming po salamat sa mga biyaya, pagpapala mo sa amin sa gabi ito. We will start our Bible study. We ask you, Father God, to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation para po maintindihan namin ang lengguwahe ng banal na Espiritu at maintindihan namin ang mga kapahayagan nagmumula sa salita. We open your book, we open the Bible, the Word of God. And Lord, as we believe and receive your words, it will become rema, Lord, sa amin po mga puso. Maraming po salamat. And Lord, there is power in your words to heal all those who are sick. And in Jesus' name, deliverance is coming to those, Lord, who call upon the name of the Lord. Maraming po salamat, Panginoon. Palalayain mo ang mga nasa under ng generational curses sa gabing ito. In Jesus' name, be all the glory. Amen, amen, and amen. All right. So, purihin ang Panginoon. Salamat sa awit ni Pastor Luis Boy Baldomaro. So, topic po natin sa gabing ito is about generational curse. Ano? How do you know that you are under generational curse? Napakahalaga po nitong maintindihan natin. Bago pa man pala, hindi ko naintindihan ito no? Pero sa pag-aaral natin, sa spiritual warfare at sa karanasan natin, nakita natin na totoo nga ito. No? If there is generational curses in your family, paano mo malaman kung merong generational curses sa iyong pamilya? Ito bang generational curses ay biblical, no? Now, linawin muna natin, ano ba yung generational curses? Ang generational curses po, marami kasing klaseng curses, no? Sa Bible, at kailangan maliwanag sa atin yan, no? Ang generational curses ay yung pong mga curses na dumadaloy mula doon sa kanununuan, no? Mula doon sa kanununuan. At sinabi yan sa Deuteronomy chapter 5, verse 9, na dadalawin ng Panginoon ang lahi mo up to the third and fourth generation, no? At nandito rin yan sa
Buksan po natin ang Exodus chapter 20. Yes, chapter 20 na teka. Dito po sa Exodus chapter 20 verse 4, no? Hanggang 5, na sabi, "You shall not make for yourself an idol or any likeness of what is in heaven above or on earth beneath or in the water under the earth. You shall not worship them nor serve them." No? "For I, the Lord your God, am a jealous God, inflicting the punishment of the fathers on the children, on the third and the fourth generations of those who hate me." Okay? "But showing favor to thousands to those who love me and keep my commandments." Sabi dito, isa sa mga kautusan ng Panginoon, isa sa mga 10 commandments sa Panginoon ay huwag kayo gagawa ng anumang graven images or huwag kayo magkakaroon ng mga idol na sasambahin ninyo, sapagkat ako na inyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Sinasabi ng Panginoon, He's a jealous God, na dadalawin niya ang lahi ng tao na sumasamba sa ibang Diyos, dadalawin ng up to the third or fourth generations. Alam nyo, sa atin, standard sa atin yung nakagawa natin, isang generation equals 40 years. Pero alam nyo, sa Bible, depende sa context, merong mga generation na tinutukoy na yung, halimbawa, yung bansang Israel, tinawag din niya this generation. Ibig sabihin yung buong lahi ng Israel. Habang nandiyan Israel, buong lahi, that generation. Meron din tinatawag na merong 40 years, isang generation ay 40 years, ang katumbas, meron din 100 years, meron din 1,000 years, meron din the whole generation, Israel, habang yung generasyon ay nag-exist, yun, isang generation, ibig sabihin walang limitasyon yung generation na yun. So, iba-iba. So, doon sinabi ng Panginoon, up to third and fourth generation, meron generation na na 100 years. So, kung third generation, 300 years. Fourth generation, 400 years. Depende sa context. Okay. So, basta mahalaga, maintindihan natin na meron palang sumpa na minsan ay namamana sa kanununuan. At ang number one kasalanan ay yung gumagawa ng idols or sumasamba sa ibang Diyos. Especially yung tinatawag nating images. Kasi nung unang panahon, there are thousands of gods and goddesses na para ma-preserve yung kanilang pinaniniwalaan sa Egypt, sa Greece, sa Babylon, sa Rome, para ma-preserve yung kanilang pinaniniwala ang Diyos-Diyosan nila, ginagawa nila ng mga rebulto, images, images ng mga animals, images ng tao, images ng kanilang mga heroes ng araw. Alam niyo yung mga gods and goddesses sa Egypt at sa iba pang bansa at lalo sa Greece, meron tinatawag tayong Greek mythology, sila Mercury, sila Hercules, sila mga gods, si Poseidon, si Zeus, the chief of the gods. Sa kanila paniniwala nila mga totoong Diyos yon at totoong nag-exist noong unang panahon. At pag nakita nyo yung mga images nila ay half human, half animals. Yung iba naman, whole body, tao.
At yung mga Diyos-Diyosan nilang yan ay mga giants nung unang panahon, no? Na they were heroes. Yung iba ay mga heroes, yung iba naman ay talagang kinatatakutan dahil salbahe, no? At habang tumatagal panahon, yung size ng giants lumiliit na lumiliit. Nung panahon ni Enoch, ang giants, ang size po halos size ng isang maliit na bundok eh. Yes, yung tinatawag ng mga titans. Kaya ang sabi sa Book of Enoch, ang Book of Enoch, tinanggal po yan sa Bible. Ang nagpatanggal, Roman Catholic Church. Hindi ko alam bakit tinanggal. Pero it's a good reference para malaman natin ng history ng unang panahon. But consider natin, it's not inspired by the Holy Spirit kasi nga, nawala sa 66 books, Pero it's a good reference para malaman natin kasi commentary yan ng mga tao noong unang panahon at pinaniwalaan, sinulat ni Prophet Enoch yan. At si Enoch ay minention ni Jesus, minention this sa Book of Jude, So, totoo nag-exist si Enoch. At so yung mga writings yung Book of Enoch ay nandoon yung size ng giants ay 3 ells, Yung size of 3 ells, i-convert sa miles or kilometers ay almost 3,000 ells, At yung 3,000 ells na yun, i-convert sa kilometers at miles ay 3 kilometers, 3 kilometers or more than 3 kilometers, 3 miles, Yun ang size ng mga giants yung araw, At meron akong chart ng chart ng giants. Habang tumatagal pa lumiliit na giants, hindi natin alam kung bakit. Ganong panahon ni Goliath, maliit na si Goliath Ang size lang ni Goliath ay sa mga Bible scholars ay 9 feet, Iba naman sabi 12 feet. So whatever, kung ano man yun, basta totoo yun. At yung mga heroes na mga Greeks at mga Egyptians sa unang panahon, totoo nag-exist talaga sila, At nakita yan ng kanilang mga ninuno. Kaya nangyari nung nawala yung mga giants niya, mga kakaibang nila lang niyan, ginawa nila ng mga idols at sinasamba nila. At hanggang ngayon, yung nahuhukay yung mga idols na yan. So, napag-aral natin yan nung last week, kung saan galing mga giants, sila ay mga offsprings or mga anak ng mga fallen angels. Sa Genesis chapter 6, verse 4 hanggang 6, nandoon yan. At yung details ay nandoon sa Book of Enoch. There were 200 watchers. Ang watchers ay yung mga angels na bumagsak, nagrebelde sa Panginoon at kumuha ng kanya-kanya mga asawa, nagandahan sa mga anak na babae ng tao at inasawa nila. At yung mga naging anak nila ay mga giants. Ito namang mga babae na ito, pumatog kasi pogi ang mga gwapo yung mga angels naparusahan din silang Panginoon. Yung mga angels na yung fallen angels ay kinulong ng Panginoon sa Tartarus, sa kadiliman, sa kalaliman ng ating mundo. Tartarus kung tawagin, nakatamikala sila doon. So, at yun namang mga babae na pumatol sa kanila, pinarusahan din. Sila po yung mga naging sirena, naging mermaid. Kaya totoo yung mga sirena, mga demon spirits po yan. May mga, may mga testimonies at mga na talagang nakikita hanggang ngayon. Pero ibang spirit beings yung mga yan. Nalipol yung mga yan nawala ng mga katawan. Pero sila, ang parus sa kanila, naging half human, half fish. Yung mga naging mermaid, ang mga kababaihan na yun. So, yun yung napag-aralan natin nung last week. So, punta na tayo dito. So, anumang images, basta kung ano man yan, basta huwag ka magkakaroon ibang gods, Maging yung mga anting-anting, doon nagre-rely,
nagtitiwala yung mga may mga mag-aanting. Nung ako'y bata pa, naku, usong-uso ang anting-anting eh. Pag dadating yung Biyernes Santos eh, Biyernes Santo, Good Friday eh, dito sa Sampaloc Lake namin, tagisan ng mga anting-anting eh. Pasiklaban ng kanya-kanya anting-anting, tinetesting yung anting-anting. So, dyan sa Sampaloc Lake noon, dito sa lake namin. At meron yung isang nag-demonstrate anting-anting eh, tinapik lang yung puno ng nyog, laglagan yung nyog eh. May mga ganyan kwan eh, demonic din po yan. At consider na idol din niya, anting-anting. At kung sino yung pinagtitiwalaan mo at hinahangaan mo at pinagtitiwalaan mo ng buong puso mo, it can become your God. God, small letter G. Kaya ingat, pwedeng sarili mo, mga atheist, sarili nila ang Diyos nila eh. Pwedeng hindi ka na umattend ng Sunday worship service dahil mas priority sa iyo na linisin ang bagong bili mong kotse. Yan, pwede maging Diyos-Diyosan yung kotse. So sabi ng Panginoon, I'm not jealous God. Dadalawin ko ang inyong kasalanan up to the third or fourth generation. Possible, 300, 400 years. Okay. So yun sinabi dito, inulit din po yan doon sa sa Deuteronomy chapter 5 verse 9. Ano po? So merong maraming klaseng generational curses. Ano po? Sandali lang ha. I-adjust ko lang itong So maraming klase po ang curses, no? Meron tinatawag na Adamic or Adamic curse, no? Adamic curse. Yung curse na hanggang ngayon nandito pa sa mundo, no? Yung nangyari sa di pagtalima o pagrebelde ni Adam and Eve, ating unang magulang sa Diyos, sapagkat sila'y sumama kay Satanas, mas pinaniwalaan nila yung salita ni Satanas kaysa salita na warning ng Panginoon. No? Mas pinaniwalaan nila sa Satanas, kaya nagkasala sila, kinain nila yung forbidden fruit. At simula noon, lahat ng generation ay nagmana ng tinatawag na curse na yun. No? At yung curse na yun ay curse sa mankind, curse dito sa nangyari sa ating mundo, yung effect, no? Makikita natin ngayon. Ano yung mga curses na yun na hanggang ngayon nag-e-exist? Whether you're a Christian or unbelievers, sakop ka pa rin ng curse na yun. Ano yun? Teka muna, Pastor, di ba sabi sa Galatians chapter 3, verse 13 and 14, we are redeemed from the curse? O, teka, titingnan natin yan. Ano, totoo, sinabi na we are redeemed from the curse. No? Anong curse yun? Kami, tingnan natin. So, dito muna tayo sa Adamic curse. No? Yung Adamic curse, ito yung curse na namana natin sa unang magulang natin. So, anong naging effect ng curse ng kasalanan nila? Umabot hindi lang sa third, fourth generation. Sa whole generation, lahat ng generation na pinapanganak ay namana yung curse na yan at unang namana yung fallen nature of our first parents. Yung pagbagsak sa kasalanan, naging mahina ang tao. Pangalawa, namana natin yung tinatawag na sinful nature. No? Yung meron tayong naka-implant sa loob natin na sinful nature. And that sinful nature is Adamic fallen nature. And that Adamic fallen nature is the satanic nature. Yung satanic nature, the nature of the devil, which is rebellion, pride, naipamana kay Adam and Eve at naipamana naman ni Adam and Eve sa atin.
Ang una kasi nagrebelde at unang-una nagkaroon ng pride, siya yung umimbento ng pride, ay si Lucifer, si Satanas. No? Sa kanya nagsimula yan. At yung sa kanyang pagrebelde, gusto niya maging Diyos, hinakot niya, kinonvince niya, sa galing niya magsinungaling, sa galing niya magsinungaling at mag-convince, na-convince niya yung one-third ng mga angelic being sa langit na sumama sa kanya. Hanggang ngayon, nakakalaya pa sila. Pero, maikli na lang panahon nila. They will be punished. Sa judgment day, they will be thrown into the lake of fire. So, iba yung grupo na yon na kasama ni Satan sa rebellion. Iba naman yung group of angels, 200 angels sa Book of Enoch, na nagrebel din sa Diyos kasi nagustuhan nilang asawahin ang mga anak na babae ng tao. No? At hindi lang yun. Nag-experiment sila kung ano magiging anak nila. Pinatulan nila pati mga animals, different kinds of animals. No? Inanakan nila. Kaya naging offspring, half human, half animals. Kasi ang mga angels ay mukhang tao. Pero, nalahian ng animals, ng genes ng animals, o DNA animals, sapagkat sila angels, may power, all things are possible sa kanila, nagbunga rin. Kaya lang, abnormal. Half human, half animals. Okay. Pinag-aral natin last week yan. So, hindi na natin tayo pupunta dyan. Sila yung mga demons ngayon. So, ngayon, yung generation, yung Adamic curses na yan, ay nasa lahat ng generation. Ang naging effect, ang tao ay mamamatay. Ang tao tatanda. Ang tao nanghihina habang tumatagal, tumatanda, nanghihina. Ang tao magkakasakit, mamamatay. Yan yung mga bahagi ng mga curses. Tapos, bukod dyan, naepektuhan ng curse ang planet Earth. Ang mundo ay nagkaroon ng abnormalities. No? Nagkaroon ng, sapagkat yung bunga na kinain ni Adam and Eve, the fruit of the tree of knowledge of good and evil. Yung salitang good and evil sa Hebrew ay blessing and curses or blessing and calamities. Kaya nung kinain nila yon, yung effect niyon, nung bunga na yon, kung anong tawag doon, yun yung naging effect doon. Ang mundo nagkaroon ng blessing, nabubuhay tayo, pero temporary lang. Ang mundo ay buo, merong ulan, merong mga pananim, lumalago, may mga blessing, may makakain tayo mga animals, isda, no? Pero meron din poisonous na fish. May mga halaman, may mga pananim na makakain, pero meron ding lason, may poisonous na plant din. Merong ulan, blessing sa atin, pero pag tinopak ang ulan, nagiging bagyo. No? Ang ocean, karagatan ay blessing din, pero pag sinumpong niya, pwede maging tsunamis. Ganun yun, magkahalo ang blessing and curses sa mundong ito. Nabubuhay tayo, pasalamat tayo, that one of these days, mamamatay ang bawat isa sa atin. So, yan yung effect ng Adamic curse, no? Hanggang ngayon, nag-i-exist siya, whether you're a Christian or unbelievers, sakop lahat tayo niyan. Now, merong curse naman na tinatawag na na curse of the law. Yun yung sinabi sa Galatians chapter 3, verse 13 and 14. Nasabi doon, Jesus was crucified. Si Jesus ay pinako sa krus, ibinilang siyang kasalanan, no? Sapagkat nasulat, it is written, curses everyone who hangs on the tree. No? So that the blessings of Abraham might come to the Gentiles. No? Yan yung curse na tinubos tayo ng Panginoon. Na hindi na tayo sakop. No? Ano yung curse na yan? Yung curse na kapag nalabag mo ang salita ng Diyos. No? Ano yung salita ng Diyos? Yung mga kautusan. No? Nasa mahigit na 600 ang kautusan ng Panginoon sa Biblia, kinumpres yan, naging 10 na lang, ginawa 10, pero lahat nandoon. Nung dumating si Jesus, kinumpres pa ni Jesus at naging 2 commandments lang, okay? Love your neighbors and love God. No? Alam natin yun, 2 commandments, pero lahat nandoon na. No? Nandoon na yung 10 commandments, nandoon na yung 600 commandments.
once you walk in love, ay na-fulfill mo yung kautusan. Okay, now, ngayon, ang sabi sa Galatians chapter 3, verse 13 and 14, we are redeemed from the curse of the law. No? Yung curse of the law na yan, yun yung pag ikaw ay sumablay, hindi mo natupad yung kautusan, merong biyaya ng Diyos na anytime, anywhere, any place, once na kinonfess natin ating kasalanan and we repent of our sins, immediately patatawarin tayo ng Panginoon. And the blood of Jesus will cleanse us from all our sins. Ano, yung epekto ng curse of the law, hindi na epekto sa atin. Merong threefold curses ang curse of the law. Pag binasa natin yung curse of the law, hindi natin babasahin. Nandun po yan sa Deuteronomy chapter 28. May threefold curses po dyan. Curse of death, untimely death, no? Curse of, bukod sa untimely death, yung hindi mo pa oras na mamamatay ka na, no? Dahil sa parusa ng Diyos, no? Meron mga ganyan. Bukod dyan sa untimely death ay yung tinatawag na eternal death, no? Na kung hindi dumating si Jesus at hindi tayo tinubos, hindi tayo nakakilala sa Kanya, tayo ang ating destiny ay sa lake of fire, tayong lahat. No? But praise God, tayo pinanganak sa kaharian ng Diyos when we believe and accepted Him as our Lord, God, and Savior. Na born again tayo. Kaya hindi na tayo taga-mundo, our citizenship is in heaven, at hindi na tayo parurusa sa lake of fire. At kasama niyan, we are now redeemed from the curse of the law. Ano yung curse of the law? Threefold yan. Sa Deuteronomy chapter 28, pag binag-aralan niyo yun, ay nadidivide nyo sa tatlo. Yung curse of death, curse of poverty, no? Curse of sickness and disease. No? At may mga kasama doon sa curse of sickness and disease, yung mga abnormalities sa katawan, yung hindi nagkakaanak, ano? Sabi ng Panginoon, sa Galatians chapter 3 verse 13 hanggang 14, ay tinubos tayo sa Kristo yun. So, pero kapag tayo ay pabaya, at hindi tayo, you are not filled with the Holy Spirit, o hindi tayo aware, ano, na tayo ay nakapagpapabaya na, at tayo ay naging lukewarm, patambay-tambay na lang, hindi na tayo nagbabasa ng Bible, bihira naman na langit, naku, open target ka kay Satanas. And the devil can put sickness and disease, can put curses sa iyo, sa akin, kung tayo magpapabaya, no? Na minsan ay hindi tayo aware. No? Pero, once na discern natin that's from the devil, meron tayong right, meron tayong authority, meron tayong privilege na i-claim ang ating healing, i-claim ang ating redemption from all those curses. Meron tayong right, privilege. No? Halimbawa, ay dumating yung curse sa'yo at nalaman mo it's from the devil, pwede mong angkinin in the name of Jesus. I'm delivered from this curse. And I rebuke you, devil. I rebuke you, demon spirit of poverty, in the name of Jesus. Get out. You know? Leave me alone. Don't touch my body. Don't touch my family in Jesus' name. Pag pumapasok yung curse na from the devil. No? At ang binibiktima ng diablo, yung mga kahit Kristiyano, bibiktima hindi, yung mga hindi alam ang redemption, that God has redeemed us from all these curses of the law. No? At una, tinubos tayong Panginoon sa kasalanan, binayaran Diyos ating mga kasalanan. Then, pangalawa, yung mga curses, yung effect ng mga curses, pag tayo ay sumablay, sino ba naman hindi nagkakasala, no? Pero just in case magkasala ka, kapatid, immediately repent. Repent ka, God, and confess your sin to our God in the name of Jesus. And the blood of Jesus will cleanse you from all those sin.
Ngayon, hindi na makakapasok yung curse of the law. Delivered ka na. So, kanina, pinag-usapan natin, Adamic curse, ngayon naman, curse of the law, at ito naman, yung pinaka-topic natin, generational curses, or generational curse. Ang generational curse ay nanggagaling sa kanununuan natin, minsan namamana natin o namamana ng future generation. Again, hindi na tayo sakop noon dapat. No? Dapat ay hindi na tayo tatablan yan. Pero kapag minsan nagkakaroon ng opportunity, no, ang mga generational curses na yan na mag-flow sa ating generation, sa ating family. No? Isipin nyo, ang layo ng lalakbay niyan, sa banando niya, sa Ecclesiastes, I forgot yung verse, chapter 10 yata, na sabi, curse is like a bird, no? Na lumilipad, na kung saan niya gustong dumapo, biglang dadapo yan. Ganyan ang curses, no? Na parang bird even na lumilipad, then kung saan makakursuda, biglang lalanding yan, dadapo. No? Nakalampas ka, tapos yung palang apo mo, doon babagsak yung generational curse. No? So, sa ating mga Kristiyano, even that generational curses, sakop po yan ng Galatians chapter 3 verse 13 and 14 na sinasabing yung pagkakapako ni Jesus sa cross is for our redemption sa curses. At hindi lang para tubusin tayo sa lahat ng curse of the law, no? Curse of poverty, curse of sickness and disease, curse of death, hindi lang para tayo tubusin sa mga curses na yon, kundi maging sa generational curses. Ang hindi lang nawawala talaga yung Adamic curse, no? At isa sa effect na Adamic curse, ang babae ay manganganak. Maghihirap sa panganganak, no? Whether you're a Christian or unbelievers, dadating yung tinatawag na hirap sa panganak, may labor pain. Pero maraming mga testimonies, mga kapatid, na yung mga kababaihang Kristiyano filled with the Holy Spirit, inangkin nila, kinlaim nila ang madali, magaang na panganganak. So, hindi na sila dumaan sa mahirap na labor pain at naging magaang, madulas ang panganganak nila. Meron mga testimonies na ganyan. But still, in general, nandun pa rin yung curses na paghihirap sa panganganak. Okay. So, bahagi yon. At saka yung curses na nabubulok, ang lahat ng nasa mundong ito nabubulok. Yan ang effect ng tinatawag na Adamic curse. Okay? Hindi mo mapipigilan na. Hindi mo makiklaim na, Lord, itong binili ko apple na ito, in the name of Jesus, hindi ito mabubulok kahit isang buwan na. Hindi pwede yun. Kasi under the curse ng Adamic curse yan eh. After 1 week or mabubulok na yan. No? So lahat na nasa mundo nabubulok. Pati katawan natin nabubulok. No? Ang isang bahay, patayo ka ng bahay, bagong-bago, after 10 years, kahit hindi mo tinirhan, nabubulok din. No? Everything, bahagi yung kabulukan yan, bahagi yan ng Adamic curse. Hindi mo mapipigilan niya. Hindi mo masasabing, Lord, itong tinanim ko puno, hindi ito mabubulok. Hindi mo mapipigilan, mabubulok. Lord, in the name of Jesus, hindi mamamatay ang physical body ko. Ay, hindi pwede yun. Lahat ng physical na katawan natin mamamatay. Okay? Alright. Ngayon, so, paano, sagutin natin yung tanong, paano malaman na may generational curses? No? Namatay yung aking Okay. Tingnan muna natin mga kapatid na ano ba yung mga generational curses na namamana sa kanunuan. Una, yung kasalanan ng ninuno natin, kung ano man yun, no?
kung siya ay sumamba sa Diyos-Diyosan, kung siya ay nag-anting-anting, kung siya ay gumawa ng ng kasalanan, may ni-rape siya, o merong ganito, o meron siyang inabuso, o namamana po yun, dumadaloy sa generation. Pero, mapapahinto, kayang putulin ng Panginoon ang generational curse sa ating lahi. Okay? Now, linawin po natin, So, bilisan natin to. So, identifying a generational curse can be complex, but here are some common signs and indicators. Talagang minsan mahirap mong malaman kung meron kang generational curses. Pero ito, babanggitin natin yung pattern, na palatandaan na ikaw pala ay under ng generational curse. Anong gagawin? Abay, you must be delivered. You must be delivered from the generational curse. At maputol yan hanggat maaga. Okay, ito yung mga halimbawa, unexplained persistent difficulties in your life or in your life, and about relationships or finances or about your health, na ito ay paulit-ulit na makikita mo sa lahi ninyo. Halimbawa, yung merong lahi ng, ito curse din generational curse, lahi ng ang pamilya ay puro hiwalay sa asawa. May meron ganyan. One time ako nasa isang church, sa Jesus Reigns Church dito sa San Pablo, yung pastora doon ay pinuntahan ko, hindi ko alam kung ano sinadya ko, kung nag-i-invite ako for seminar, kausap kami. Habang nag-uusap kami, may dumating na lola, matanda babae, kasama yung apo. At humihingi ng prayer kay, yung lola ay member yata ng church, nung pastora, humihingi ng tulong kasi yung apo ay parang ginagalis yung katawan, maraming tumubo na, sabi ko, kailan pa ho nagsimula yan? 2 weeks na, Okay. So sabi nung pastora, Pastor John, nandito ka rin lang, pwede ba ikaw na mag-pray sa bata ito? Sige, pinag-pray ko. So habang ako nagpe-pray, sabi ng Panginoon, alamin mo yung kondisyon ng magulang. Huminto ako. Sabi ko, sandali lang ho. Sabi ko sa lola, kamusta ho yung ama't inang nitong bata? Kamusta? Naku, yan nga ho, may problema. Naghiwalay ho. Naghiwalay. Tuwag-tuwa pa naman kami kasi sa lahat ng pamilya namin, sila lang ang buo ang pamilya, sila lang ang hindi hiwalay. Ngayon, nagkaroon ng pangyayari na nagkagalit, naghiwalay na ngayon. Naku, sabi ko, ibig niyo sabihin, meron kayong lahi ng paghihiwalay. Ay, akala namin sila na lang talagang matitirang buo naghiwalay din. Teka, kailan mo nagsimula yung paghihiwalay ng mag-asawa? 2 weeks ago. Naku, sabi ko, 2 weeks ago, kasabay nitong disease sa katawan ng apo nyo. Tumubo sa skin disease. Sabi ng pediatrician dito sa Pablo na tumingin sa bata, dalhin na sa Maynila kasi hindi ma-diagnose yung kung anong klase yung tumubo sa katawan. Dalhin na sa Maynila. Sabi ko, Lola, generational curse ito. Kailangan putulin natin. So ginawa ko, pinag-pray ko, pinutol ko yung generational curses, at tinanong ko yung pangalan, mag-asawa, pinutol ko yung generational curses. After noon, umalis na yung maglola. Then after 1 week, nakita ko yung pastora. Tuwa, sabi, Pastor John, sandali. Ikukwento ko sa iyo. Gusto ko yung balita sa iyo na good news.
Bakit? Yung pinag-pray mo nung araw na yon, gumaling yung bata. Nawala yung tumubo sa katawan. Ganun ba? Kamusta kaya yung yung nanay tatay niya? Yun ang kakamustahin ko. Sabi, hindi ko na nalaman. Yun ang huli pagkikita namin nung pastora ng church na yun. At lumipat na sa ibang lugar, napadistino sa ibang lugar. So, possible na nagkabalikan na rin yung mag-asawa. Kasi nawala na rin yung parang galis na tumubo sa katawan. No? Miracle eh. Hindi ma-diagnose na doktor. So, yun ay isang uri ng generational curse. At one time, yung asawa ng isang kaibigan ko, pastor sa New Jersey, pumunta yung asawa dito sa isang apatir namin na kakilala at tinawag ako dahil wife yun nung kaibigan ko sa New Jersey na pastor. Nagkwentuhan kami at habang nagkukwentuhan, napapunta yung usapan sa generational curse. Sabi na ko, pastor, ngayon ko lang naintindihan ang alin. Ngayon ko lang naintindihan talaga. Sabi, bakit? At pinakwento ko sa kanya. Ano nangyari? Kasi daw, yung kanyang malayong kamag-anak, ay may lahi na ang mga nagiging anak ay nabubulag. No? Meron daw baby, pinanganak, lumalaki. Habang lumalaki, lumalabog na mata. Pagka nag-mature na, bulag na. Puro ganun nagiging anak. No? Minsan pinanganak na malabo na mata. Minsan naman, bulag na. No? Puro ganun, lahi ng nabubulag. At yan, mahirap i-diagnose yan ng medical science. Ano? Sabi lang, sa gene show, may lahi kayong ganito at ganyan. But actually, it was a generational curse. At ikinuwento, sabi niya, kaya pala may istorya yung lola namin at yung daw kalula-lula nagpasalin-salin yung kwento na yung great-great-grandfather nung kanilang kamag-anak na yon ay nung bata pa, kalaro-laro yung mga pinsan at pumasok sa kwarto at naglabasan na, natapos ang laro, nahuling lumabas yung bata. At nung nahuling lumabas yung bata, ba't daw na-discover may nawawalang gamit. Pinagbintangan ngayon yung bata. Sabi, uy, ikaw ang kumuha ilabas mo na, naglalaro tayo doon, ikaw yung huling lumabas, nawala yung ganito. Hindi man ako. Kung ako man, sumpa man, mabulag man yung lahi namin, sabi ng bata. Sabi niya, kung siya roong kumuha, mabulag na yung kanyang lahi. Hindi niya alam siya ang authority figure ng coming generation. Coming from him, yung future generation na, siya ang authority figure. Tandaan nyo, ang authority figure, kung sino nagsimula, siya ay may authority to bless and to curse your future generation. Kagaya ko, ako ang authority figure ng mga anak ko at ng mga apo ko at magiging inapo ko. I have the authority and right na galing sa Panginoon to bless them. No? And even to curse them. Pero ba't mo naman susumpain? Mahal mo yung pamilya mo. Sabi rin sa Bible sa Book of Promise, bless them. Yung mga umuusig sa'yo, bless them and do not curse them. Hindi tayo tinuturuan Panginoon mag-curse ng tao, no? But to bless them, even to bless our enemies. No? So, once na nag-lay hands ako ng kamay ko sa mga anak, sa mga apo, talagang they will be blessed by God kasi ang nag-bless ay ang authority figure. Ang mga authority figure, ang mga magulang ay authority figure ng mga anak at ng mga apo. Ang authority figure ng church ay ang pastor. No? Ang authority figure ng mga estudyante ay mga teacher. Minsan mga teacher, ikaw talaga, Pedro, napakabobo mo. Alam mo, hindi ka na makakatapos sa pag-aaral. Hindi alam ng teacher, kina-curse na yung bata.
No? At minsan mga magulang, ganun din. Ikaw talaga, ano ka ba bata ka, napaka-pilyo mo, wala kang kahinaan. Makikita mo, paglaki mo, ewan ko, kung ikaw aasenso sa buhay nito, ang tamad-tamad mo, hindi niya alam, kinakers niya yung anak niya sapagkat siya'y authority figure. So kapag pumalpak ang authority figure, yung kasalanan minsan ng magulang ay nagfo-flow, natatransfer sa future generation yung effect ng kanyang kasalanan. What you sow, you shall reap. Totoong batas yan in the realm of the spirit. Kung ito tinanim mo, yung aanihin mo. Kaya, kung gumawa ka ng kasalanan ngayon, ikaw authority figure, madadama yung future generation mo. Yung effect ng kasalanan mo, they will reap what you sow. No? Ganun po yung generational curses. Hindi ko consider ng Diyos sila'y nagkasala, no? Kasi nagkasala yung yung kalulululo. Hindi mo papansin hindi ka parurusahan ng Diyos sa kasalanan ng tatay mo o ng lolo mo, hindi. Pero yung effect ng sin nila dadaloy up to the third, fourth generation, kung yan man ay 40 years or kung yan man ay 400 years, yun ang generation, no? So, yun po generational curses. At kaya pala nabubulag yung kinukwento ko sa inyo sapagkat yung kanilang great-great-grandfather ay nag-release ng curse sa future generation na sabi, kung ako man nagnakaw, mabulag na ang lahi namin. Aba, ay nabulag na. Malamang siya nga ang nagnakaw kasi tumalab no? So, meron po mga ganyan. At ano pa yung mga example ng generational curses? No? Kaya sabi nga, unexplained, yung hindi maipaliwanag na paulit-ulit nangyayari yung sa lahi nyo, lahi ng naghihiwalay, no? Merong lahi na away-away, yung lahi nila, no? na ipamamana hanggang sa future generation, palaaway, no? Yung pinag-awayan, yung lupa, magkakapatid, naghablahan, nag-away-away sila, nagkagulo, hanggang sa hindi na sila nag-imikan, nagkawatak-watak sila. Aabot po yan sa future generation. Sila man, magkakaroon din ng attitude na palaaway din. No? At yung ugali, mamamana rin. Noong kaapu-apuhan. No? O kaya yung lahi nyo ay lahi ng mahirap, poverty, kahit ang taas ng pinag-aralan, hirap pa rin sa buhay, no? Nagigipit pa rin, no? At yung pinanggalingan mo, yung nani tatay mo, ganun din, mataas din naman pinag-aralan, failure din ang buhay, in poverty pa rin, no? Tapos yung mga anak mo, ganun din, no? Napagtapos mo, nag-apply trabaho, pero failure pa rin, may poverty pa rin, no? Yung mga cycle of life na yon, generational curse po yon. At kailangan maputol yun. Ano pa? Yung minamanang lahi ng sakit. No? Alam ba, sakit na nababaliw, no? Probably doon sa future generation, merong curse, no? At lahi na nabaliw yung anak, nabaliw yung apo, nabaliw. Curse po yan. Pero kayang putulin ng Panginoon. Ang medical science, walang answer diyan. Masasagot lang nila, lahi nito, hereditary sickness ito. Yun lang ang sagot diyan. Hanggang ngayon, walang madiscovering gamot sa generational curse. Dahil spiritual yan, spiritual battle yan. Pero kayang putulin yan sa pangalan ni Jesus. Okay? Yung pattern na laging naaaksidente, no? Pati yung anak mo pala aksidente, nababangga sa sakyan, yung apo mo ganun din, ay generational curse po yan ng aksidente, no? Yung lahi nyo ay may lahi na nagkaka-nervous breakdown, no? Generational curse po yan. Okay.
At yan ay yung mga negative cycle sa buhay, bakit ganun yung lahi nyo, no? Laging negative ang effect sa buhay, generational curse po yan. Okay? At mahalaga, maalaman natin, sabi nga ng Panginoon my people perish for lack of knowledge. Kita nyo? Whether you're a Christian or unbelievers, pag hindi mo alam ang katotohanan, pwede kang maepektuhan na mga curses na yan na from your great-great-grandfather, no? Na kung tuwag generational curse. Pero sabi ko nga, kayang putulin kasi kasama yan sa redemption na binayaran ng Panginoong Jesus, yung generational curses. Kasama yan sa Galatians chapter 3 verse 13 and 14 na yung curse ay papalitan ng Diyos ng blessing mula naman sa past generation natin, sa ating forefather, sa kalululuhan natin. Sino ba yung kalululuhan natin sa spiritual? Si Abraham. Kaya sabi sa Galatians chapter 3 verse 14, so that the blessing of Abraham might flow, no? Might come to the Gentiles. Tayo yung Gentiles who became Christians. Kasi ang usapan diyan, dalawang lahi lang. Meron nung unang panahon Jew or Gentiles. Pag hindi ka Jew, automatic Gentiles ka. Ngayon, wala na yan. Meron Jew, may Gentiles. Ngayon, sa Christianity, walang pinipilian pa rin. Whether you're a Jew or a Gentile, iisang lahi kayo kay Kristo and you are the seed. You are the descendants of Abraham in the Spirit. Ang mga Jew ay sa DNA nila, they are children of Abraham in the flesh. Tayo naman, mga na kay Kristo, mga manampalataya kay Kristo, we became children of Abraham because of Jesus Christ, the seed of Abraham. See? Kaya ang blessing natin at blessing ng mga Jew ay iisa kasi binless ng Panginoon yung pinanggalingang lahi natin, si Lolo Abraham. And he was so blessed by God in all areas of life. Abraham was blessed spiritually by God. He was called the friend of God. No? Abraham was blessed physically. Namatay siya, walang sakit. No? Namatay siya sa katandaan. Wala kayong mabasa si Abraham ay nagkasakit dahil nagka-cancer o nagkasakit dahil siya ay nagkaroon ng osteoporosis. Walang ganon. Tumanda si Abraham, 100 years nga, naanakan pa na si Sarah. So, nagkaroon ng rejuvenation ng mga cells sa katawan, bumata siya. He was blessed physically with long life. He was blessed emotionally, intellectually, hindi siya naging ulyane. Hindi rin siya naging maramdamin. Pag tumatanda, nagiging maramdamin. He was blessed financially, materially. Siya yung pinakamayaman sa lugar na yun noong unang panahon. No? And he was blessed socially. No? Ang dami niyang tauhan. At kahit sino makaharap niya, nagkakaroon siya ng favor. Ano? 2 kings nakaharap niya. Parehong nagka-crush kay Sarah. Buti hindi siya pinatay. Instead, nagkaroon siya ng favor. No? At sinisi pa siya. Hindi mo sinabi, asawa mo pala. Muntik ko ng asawahin na. Asawa mo, tuloy ako'y muntik ng parusahan ng Diyos. Favor pa rin. No? So, sa lahat ng areas na yan, he was blessed by God. So, same blessing ng Diyos kay Abraham ang dadaloy sa atin. No? At hindi ang generational curse. At kung meron generational curse na napansin kayo sa inyong pamilya, putulin nyo. At mamaya, tuturo ko sa inyo pagputol. Ano? Tuloy tayo dito. Ano pa ang klase generational curses? Unexplained tragedies, no? Traumatic events, no? Kung ang lahi nyo, lahi na may trauma, nervous breakdown, no? Tapos, kung merong lahi na naaabuso, no? Sexual abuse, no? May lahing ganun si Lola na sexual abuse.
si yung nanay ko na-abuse, yung anak ko, ako na-abuse, ako may lahing gano'n, no? Kasi yung pala, yung great-great-grandfather nila, merong in-abuse din, o merong ni-rape, o may pinagsamantalahan. No? So, dumadalo yan. Okay, mamaya tuturo ko paano ang deliverance. Hindi maipaliwanag ng mga sakit, karamdaman, unexplained illness or chronic health issues. At sleep disturbances or nightmares. Nako, yung hindi ka makatulog tapos makakatulog ka parating may nightmares, no? Merong mga horror ka na papanaginipan, merong ano ba tawag doon? Bangungot, Laging may ganon at laging pangit yung napapanaginipan mo. So yun ay demonic activities na nakakapasok sa dreams mo. Bakit siya nagkakaroon access pumasok sa dreams mo? Kasi yung past generation, yung great-great-grandfather mo, ay pwedeng nag-practice ng witchcraft, naging albularyo, no? Then ngayon, dinadalaw na ng mga demons yung mga inapo. No? Kasi meron silang legal ground, yung kalululuhan nyo ay nahawakan nila, sumamba sa kanila, at nag-practice ng against the commandments of God, yung witchcraft. Okay. So, dumalo yun doon sa future generation. Kaya nga, sa deliverance, dinidil natin yan. Tao, meron ka bang lolo na ganito? At minsan din, alam nyo ba na meron ding bahay na may curse? Pag yung tao tumira doon na may curse, pag umalis, naiiwan yung curse sa bahay. Kaya kami, nagkakanda kami ng deliverance, hindi lang sa tao. Maging ang bahay, dinideliverance namin. Kung tawagin ko ay house cleansing, or mapping up, or house deliverance. No? Kasi merong epekto, umalis na yung nakatira, bakit nagkakaganito yung sumunod na pamilya? No? Nag-aaway din. Tapos, ang daming sakit na dumarating at nagkakamalas-malas. Kasi yung unang tumira doon, may ginawa na hindi tama. No? Yung isang, merong kaming members sa church, pag nagpangita yung magkapatid na lalaki, magtatagaan, magsasaksakan. Sinabi nung isang member ng church, pastor, ba't ganyan mga anak ko, mababait naman Pero pamulan tumira kami dito sa bahay nito, naging pangit ang mood. Pag nagpangita, lagi mag-aaway hanggang sa umantong na yung isa may hawak na itak, yung isa may hawak na kutsilyo. Sabi, i-trace nyo, ipagtanong nyo kung anong background ng lupa, na bago tayo yung bahay nyo, anong background ng lupa. Pinagtanong niya, after a week, nagkausap mo, Pastor John, ako, yung palang lupang tinirikan bahay namin, meron diyang pinatay, tinaga ng samurai sword. May nag-away daw at ginamit na weapon ng isa ay samurai sword, no? Pinatay, no? Tapos, yun, kaya pala pagka nagpangita yung magkapatid na magtatagaan, may ganyung background, yung bahay, naiiwan doon. At may manifestation ng ghost, at napagtanong nga, pala may nagbikti na babae doon sa likod sa puno ng santol. No? Pag ganyan may mga ghosts, may mga demonic activities, ay possible merong nangyaring crime, or may nangyaring nagpakamatay, or meron nangyari na nag-away, naghiwalay, hindi nagkasundo at iniwan yung bahay, binantay yung bahay, ikaw naman ang tumira, di ikaw naman nakasalo ng mga espiritu na yun. So, dinideliver po natin yan sa pangalan ni Jesus. Okay. So, yun yung sinasabi ko, ang generational curses, nata-transfer yan. No? From your great-great-grandfather hanggang doon sa future generation kung hanggang saan yun. No? Okay. Recurring nightmares or disturbing dreams, yun na nga. No?
yung lahi nyo walang kapayapaan, hindi kontento, laging malungkot ang buhay, laging nag-aawayan, ano, at may kasakiman, ano, yun ay, pag ganun, yung lahi, ano, mana-mana, meron pinanggalingan doon sa past generation. Okay. Lalo na yung mga sakit at karamdaman, ang tawag na medical science, hereditary sickness and diseases. Pero, sa spiritual, sa Bible ay generational curse. No? Okay. Now, wala tayong oras, ituro ko sa inyo yung paano natin puputulin ang generational curses. Okay. Step number one, kung hindi ka pastor, sumangguni ka sa pastor mo. Pero ang problema, maraming churches hindi rin alam to. Maraming pastor hindi alam ito unless na yung pastor ay nag-move sa prophetic and deliverance. Ano? Pwede mong hinga ng tulong. Pero problem, pag yung pastor ay hindi alam ito, may sasagot lang sa wala tayong magagawa, pag-pray na lang natin. Ano? Hindi uubra yung basta prayer. Kailangan prayer with authority using the name of Jesus at pinagagamit sa atin Panginoon ng authority niya by using the name of Jesus na putulin yung generational curses. No? Okay. Hindi ba siya pwedeng prayer na, Lord, prayer ko na magkasundo-sundo na itong mga ito. Pray ko na wala nang magkasakit ng ganito sa pamilya. Meron kasing demonyo na ididil, no? Na hanggang nandiyan yung demonyo na yan, nandun din yung manifestation ng negative na effect sa pamilya. So, ang ididil dyan yung demonyo, at ang demonyo, sabi ko sa inyo, hindi yan pinagpe-pray. Maging sa deliverance, ang mga demonyo, hindi yan pinagpe-pray na, Lord, palayain mo na po sa demonic possession itong kapatid namin, ano, hindi po brave basta prayer kasi hindi yan tinuro ni Jesus. Ang tinuro ni Jesus, pag may pangangailangan ka, prayer petition, hihingi ka sa pangalan niya. No? Pag meron kang gusto ipanala ibang tao sa ikaliligtas o for God's provision sa kanyang buhay, pwede mong ipanalangin, intercede for them. No? Kung meron kang hinihingi sa Panginoon, ask God, ano, kumato ka sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin, pagtawag sa kanyang pangalan. Pero pag patungkol sa demonic possession, demonic activities, manifestation ng generational curses, hindi basta prayer, kundi using the name of Jesus, using the authority of Jesus by using His name, by declaring His name against those demonic spirit, against that generational curse. Okay. So, ngayon, step number one, pag na-discern mo na meron pala kayong ganitong generational curse, gaya ng pinaliwanag ko sa inyo, no, paulit-ulit na sakit sa lahi nyo, paghihiwalay sa lahi nyo, at kamalasan sa lahi nyo, tapos may lahi pa kayo ng mangkukulam, albularyo, naku, tiyak may effect yan sa future generation. Pag nalaman nyo, yung palang lolo ng lolo ko, mangkukulam, naku, putulin ka agad yung generational curse. Anong dapat gawin? Okay, step number one, you must repent. Sino magre-repent? Ikaw. Ano ang ipagsisisi mo? Ipagsisi mo yung kasalanan ng inyong great-great-grandfather. Ipanalangin nyo yung kasalanan ng inyong great-great-grandfather as forgiveness for them. Ihingi nyo sila ng tawad sa Panginoon. Patay na sila. Pag namatay ng tao, it's either pupunta ka sa heaven or sa impyerno. Kung nasa impyerno na yon, ito nga ang tanong mo, ba't pag-pray pa? Akala ko hindi na pwede pag-pray nasa impyerno. Hindi naman yung kaluluwa ng tao ang ipag-pray mo sa impyerno, kundi yung kasalanan ginawa niya, puputulin natin sa pangalan ng Jesus, at ang first step is
ihingi natin ng tawad yung ginawa, yung kagagawan na masama ng ating great-great-grandfather. Ihingi ng tawad sa Panginoon. Lord, lalo na kung malaman mo sa pasalit-saling kwento na ang lolo nyo pala ganito ang ginawa, mas madali, mas specific na ipagpipray mo. Lord, patawarin mo po yung aming great-great-grandfather na mangkukulam sa mga pagkukulam na ginawa niya. Forgive him, Lord, in the name of Jesus. Okay, nasa impyerno na yun. Hindi yung forgiveness na para ma-rescue sa yung kaluluwa sa impyerno, hindi yun. Kundi forgiveness para patawarin sila Panginoon, para maputol yung curse. At pag nag-release ang Diyos ng grace ng forgiveness, kahit patay na yung tao, ang forgiveness dadaloy doon sa future generation. Yun ang purpose noon. Ihihingi mo ng tawad yung kanununuan nyo. Patawarin po yung aming great-great-grandfather na big boss ng mafia. Okay, yung great-great-grandfather namin na maraming pinatay. At siya pala yung mamamatay tao at naging wanted. Lord, forgive him, Lord, sa mga ginawa niya ngayon. At hinihiling po namin, patawarin mo siya sa mga ginawa niya ngayon. Linisin mo siya at ang aming lahi sa pamagitan ng kapangyarihan ng dugo ni Jesus na wag nang magkaroon ng effect yung kasalanan ginawa niya sa future generation. So, repentance, no? Repentance, ihingi natin ng repentance yung kanununuan. Then after repentance, lumapit ka sa Panginoon na may pagpupuri at pasalamat at sambahin mo ang Diyos. Just worship God in the Spirit and in truth. Then immerse yourself in the presence of God. Pag ikay babad na sa presence ng Diyos at nandiyan na ang anointing ng Panginoon, nandiyan ang anointing ng Panginoon, by immersing yourselves in the presence of God, no? Pinurin mo siya, nagpasalamat ka, sinamba mo siya, then darating ang anointing ng Diyos, anointing for deliverance. At kapag nandiyan na, no, after worshiping God, after immersing yourself in the presence of God, gamitin mo na ang authority na ibinigay sa inang Diyos as a Christian, as a believer in Christ, by using the name of Jesus. Pwedeng gamitin sa pangalan ni Jesus, ikaw, generational curses ng sickness and disease, kung ano man dumadaloy na sakit karamdaman sa aming pamilya from our great-great-grandfather, in the name of Jesus, pinuputol ka namin sa pangalan ni Jesus. Espiritu ng generational curse ng cancer, pinuputol ka namin sa pangalan ni Jesus. Espiritu ng generational curse ng sakit na lumalaki ang puso, pinuputol ka namin sa pangalan ni Jesus. Espiritu ng generational curse ng nababaliw, pinuputol ka namin sa pangalan ni Jesus. Wala nang mababaliw sa aming lahi. Espiritu ng generational curses ng witchcraft, in the name of Jesus, pinuputol ka namin sa aming lahi. So, yun ang kahalagahan why we must immerse ourselves in the presence of God. Kasi by immersing ourselves in the presence of God, nandoon bumababa ang biyaya ng Diyos kasama ng anointing, and the Holy Spirit will fill you with His presence at i-guide ka niya, i-reveal pa ng Holy Spirit kung ano pa yung hindi mo alam, yung mga nakatagong bagay o nakatagong ginawa ng iyong kanununuan. At magkakaroon ka ng prophetic spirit to discern kung ano yung kasalanan na yon na nagawa ng kanunuan mo habang nagre-review ka, habang pinuputol mo, merong dumarating pa ng mga informasyon at revelation from the Holy Spirit kung ano pa yung dapat putulin. So, ganun lang po, kasimple. So, may natutunan ba kayo? At nawa ay may apply po natin. Ano? So, ganun lang kasimple ang pagputol. Tandaan nyo, who we are in Christ, we are sons of God. And as sons of God, as children of God, we became joint heir together with Christ. Lahat na minana ni Jesus, pinamana rin sa atin. Even His anointing, even His power, no, ipinamana sa atin. Ang authority ni Jesus, ipinamana sa atin. And we can use His authority, we can activate the power
of His authority or power of the Holy Spirit, power of God's anointing, by declaring the name of Jesus against all these generational curses. Okay, mga kapatid. So, ganun lang kadali. At kaya mahalaga na lagi tayo nasa presence ng Panginoon. Marami pang inire-reveal ang Panginoon. Kapag minsan ay after ilang days, saka kaya i-reveal siya ng Holy Spirit, ito pa pala, merong naiwan. Ano? Putulin mo uli, ano? In the name of Jesus. So, praise God. At ito naman, lesson sa mga rebellious children of God. Rebellious children of God. May mga Kristiyano na nagre-rebelde sa church, no? Listen, mga Kristiyano nagre-rebelde sa church. Naku, hindi mo matatakasan yan. Yang rebellion na yan, ihingi mo ng tawad ngayon. So, kayo nagrebelde sa church nyo, and you're a Christian, nagrebelde ka sa pastor, nagrebelde ka sa church nyo, no? Tandaan mo, nandyan yan. Hindi yan nawawala. Yung rebellious spirit niyan, it will flow even to your future generation. Sa iyong anak, sa iyong apo, one of these days, ma-experience mo, ba't yung anak ko nagre-rebelde sa akin? Ba't yung apo ko nagre-rebelde sa akin? Kasi nakalimutan mo na. Nung kabataan mo, ikaw ay nagrebelde rin. Nagrebelde ka sa church, nagrebelde ka sa magulang mo, no? Nagrebelde ka sa gobyerno. Lahat ng rebellion, lahat yan, it's not from God. It's from the devil. Rebellion, ang rebellion, sabi sa Bible ay katumbas ng kasalanan, witchcraft. No? Kaya napaka-importante mga kapatid na tayo ay bilang mga Kristiyano, lagi tayo sumusunod sa batas, lagi tayong nagiging submissive sa kung ano yung nakakasakop sa atin, submissive sa gobyerno natin, submissive sa teacher, estudyante ka, submissive sa authorities, no? Submissive sa magulang, submissive sa pastor, no? So, mas maganda ang tayo ay laging humble and submissive sa nakatataas sa atin, no? At sabi ng salita ng Panginoon, those who humble themselves under the mighty hand of God will be exalted. Itataas, ipopromote ng Diyos. At ang rebelde sa tao ay rebelde rin sa Diyos. Ang submissive at humble sa harapan ng mga tao ay humble din sa harapan ng Diyos. So pagpalain po tayo mga kapatid ng Panginoon. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 5, for God resists the proud but gives grace to the humble. Okay? So God bless everyone mga kapatid. Lord, maraming po salamat sa amin pong topic na generational curse, at nalaman namin, Panginoon, kung ano yung mga sign at kung ano yung mga palatandaan ng tao na nasa ilalim ng generational curse, kung ano yung naranasan niya. Marami hindi po aware, marami hindi alam na may nagfo-flow na generational curse sa kalalahi na kailangan maputol. Kaya ganun po kahalaga ang topic na ito, Panginoon. At maraming po salamat, talagang totoo, Panginoon, that there is power and authority in your name, in the name of the Lord Jesus Christ. So be it, Lord. Amen and amen. Maraming po salamat mga kapatid. At please don't forget to like this video and don't forget to share this live stream video natin. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Hanggang sa next week po, Tuesday and Friday, 7:30. God bless you all. In Jesus' name, may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen.